Joy, sa totoo lang, pag sinabing Joy Cancio, tatak mo ang sex bomb. Ano ang nangyari sa sex bomb? Ba't nagkawatak sila, nawala na? Pagiging negligence ko nga, ng time na yon, kasi nga, yan yung, for me way na tinanggal na lahat eh. Sumikat ng todo-todo, bonggang-bongga ang sex bomb. Aminin natin yan. Walang hindi nakakapanood ng Itbulaga. Walang hindi nakakilala sa sex bomb. Question ko, nung panahon ng kasagsagan, ng kasikatan ng sex bomb, doon ka binabato ng mga intriga na si Joy Cancio yumabang. Ngayon natin ito lilinawin. Joy, yumabang ka ba noong mga panahon na yun dahil yung mga alaga mo ay sikat na? Alam ko, stricto akong manager and choreographer, lalo na sa Itbulaga. Pag nag-call time ako ng 6 at dumating ka ng 7, hindi na kita pasasayaw eh. Hindi naman siguro kaya ba ngayon. It's part of discipline. Coco Martin, diba? Galing yan sa Day 17. Yan ang very, very first niyang TV na napasali. Kilala ka pa ba niya hanggang ngayon? Lumilingon si Coco talaga sa pinanggalian. Kaya hindi natin talaga ma-imagine how big star he is kasi marunong siyang lumingon sa pinanggalian. Ano nga ba ang totoo, Joy? Kahit mami ko, hindi niya alam kung nasaan ako. Kasi nga, nalustay lahat ng aking blessings sa hindi magandang bisyo. I tried to finish my life. Nagpakamatay ka? Nag-inom ako ng isang boteng antihistamine. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Sayaw tayo at this time! Siyempre pa, kamusta na po kayo dyan sa ating mga viewers and listeners at mga subscribers. Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. At this time, ano nga ba ang tunay na kwento sa buhay ng isang Joy Cancio? Magandang araw! Na-miss ko to. Dati lang, di ba, lagi ako nag-guest sa panahon ng showbiz, Day 17, Itbulaga. At isa po to sa mga tumulong sa amin para mag-promote ng Day 17 noon sa GMA. Kumusta ka na, Joy? Okay naman ako. In God's grace, I'm good. Healthy naman sa tingin ko dahil wala pa akong maintenance aside from my asthma. Ano ba pinagkakaabalahan mo ngayon? Ay, ngayon I'm doing sayaw, dance exercise virtually. Sa Zoom lang ito. Kasi nung pandemic, hindi na ako nag-renew ng Zumba license ko. And then, dahil wala tayong magawa, parang nakakalungkot, nasa bahay, naka-lockdown, di ba? So, ginawa ko to through Facebook. Kaso, nakakat ako ng Facebook dahil sa music, property, di ba? So, nung sinabi ng anak ko na si John na, Ma, pwede ka maggawa ng ganyang Zumba through Zoom. Sabi ko, ano yung Zoom? So, ayun, pinag-aralan ko, kailangan ng may fiber internet, tapos kailangan ng credit card, kasi hindi naman ako nagka-credit card. Yan, tapos marami naman tumulong, nagkaroon ako agad after a month ng line. And then, yun, tuloy-tuloy na ilalagaan ko itong mga sayaw attendees ko kasi nga parang less sila sa time and gastos dahil, di ba, when you go to gym, you have to prepare, magdadrive ka pa, sayang gasolina, nagmalang gasolina. So, parang ako rin, parang ayoko na lumabas kasi nga, because of my chronic asthma, mas gusto ko na sa bahay. Tapos, nag-enjoy pa ako. Physically fit pa ako, tsaka mentally fit. So, online to? Online to via Zoom. Paano ka makakapag-join kung isang ordinaryong tao ka, na katulad namin, na gusto namin magsayaw sa loob ng bahay? Yun, kasi sa fan page ko sa Facebook, naglalagay naman ako doon every month ng unsession kada month eh. So, I have that parang bit.ly Google form. Magre-register lang, tapos ite-text ko kayo. Pag nabasa ko yung agad-agad yung mga Google form nyo. We just started recently. Yan, kung gusto nyo sumali, just go to the fan page of Joy Cancio. And then, meron pong registration doon ng Google, bit.ly Google. Habang tinititigan kita, Joy, ay hindi ko sukat akalain na almost 30 years. 3 decades na rin tayo magkaibigan, magkakilala. Eto, maibulong ko lang, chismis ko lang, si Joy Cancio, senior citizen na po. Yes, I'm 60 years old last June. Paano mo napangalagaan? Siyempre, unang-una, nagbago yung lifestyle ko eh. Dati puro puyat, binago ko siya. Di ba, laki ko ng 72 kilos? Chubby-chubby ka eh. Oo, kaya nag-diet ako, nag-fish muna ako, yung fish hindi prito yun. Ihaw
lang or steam, tapos talagang vegetable dahil dahan-dahan, ayokong bigla. Tapos yun nga, more on water, walang mga soft drinks, walang alcohol and everything. Tapos natutulog tayo ng 9 or 10 p.m. Talagang hindi na ako nagpupuyat dati, mga tulog. 24 hours, 48 hours dahil sa day 7, di ba? Dahil holding the story, the script. Ngayon di na, kailangan matulog tayo ng maaga para humaba-haba ang buhay. Speaking of 17, maraming artistang natulungan. Maraming kwentong napag-usapan sa nasabing programa na napapanood sa GMA. At bilang isang producer, ano yung mga na-encounter mo? Well, lumalapit sila sa akin, tapos yun nga na baka pwedeng ipasok para makabalik. I remember one of those are Carla Estrada kasi matagal-tagal na rin siyang nawala sa industriya noon. And then nag-start siya sa amin sa, I think, hindi ko matandaan yung episode. Basta out of town yung shooting. Tapos nakatuwa yan si Carla na banding-banding kami. Kasi generation di ba? Tapos nagulat na lang ako na grabe yung super big star na ang ating Carla Estrada, di ba? Kasi I remember noon na after that episode, naghahanap ng artista ang GMA. So I told them na, uy, pasok si Carla, magaling to, tsaka maganda naman, di ba? Natuwa ako, nabigyan siya sa GMA, and then, ayun, napunta siya sa kabilang network, di ba? Coco Martin, di ba? Galing yan sa Day 17. Yan ang very, very first niyang TV na napasali. Kilala ka pa ba niya hanggang ngayon? Ay, oo. Dahil nung lumipat ako sa DOS noon for a while, for the show ng noontime, karoon ng parang advertising chuchu sa isang hotel na pinopromote ang mga shows na bago, di ba? And then Coco, so sabi niya, pinagmalaki niya ako doon sa leading lady niya. Siya nagpasok sa akin sa TV industry kasi, di ba, nasa pelikula si Coco noon, mga indie-indie. And I'm so happy naman na lumilingon si Coco talaga sa pinanggalian. Kaya hindi natin talaga ma-imagine how big star he is kasi marunong siyang lumingon sa pinanggalingan. 17. Di ba yan? Pero ba mga chiki-chiki-yaki? Kasi tinatanong nila, bakit day 17? Kasi di ba, parang sa akin yung daisy na flower kasi parang fragile yan eh. Pag ginawa kang konti, nalalaglag agad yung petals. Parang mga 17 anyos ng mga babae. Fragile din niya, dapat inaalagaan mo, binibigyan mo ng importansya. Ito ay bunga ng dahil sa sex bomb. Yes, of course, yung Itbulaga. Sila nagbigay ng pagkakataon na ma-expose ang mga talents ko. Dapat dance focus yan eh, di ba? Tapos binigyan lang nila ako na, mamili ka na super pleasing personality. Hindi pa laban o bawi nun eh. Meron o wala. Tapos napili yung parang 4 ang original niya. Si Rochelle, si Debbie. My God, tumatanda na ako talaga. Yung Cheche, ibang Cheche to, hindi si Tolentino. And Janine. Yan yung 4 dyan na sa laban o bawi. Babalikan natin 30 years ago, 20 years ago, yung mga kwento na pinaglumaan pero hanggang ngayon ay buhay at gumagalaw pa rin. Mga kwentong hindi matatapos dahil punong-puno pa rin ng mga kwento. Paano nga ba nag-start ang sex bomb? So, kasi nung nakapasok kami sa Itbulaga, hindi easy makapasok sa isang show, di ba? Dahil may nakapwesto na before. Tapos, nabigyan kami ng pagkakataon na maging regular hanggang naging talagang stay na doon ng grupo. Tapos, nabigyan ako ng pagkakataon maging house choreographer ng Itbulaga. I think it was 1999. Hindi ko na matanda, 1999 ba? 1997? Basta nag-start ako sa Itbulaga 1997. Tapos, syempre, hindi lang naman ako sa TV kasi madami tayong binibigyan na trabaho ng mga talents natin. So, parang nag-ikot ako sa mga recording company. Nagkataon, BMG gave me this Tom Jones music material ng Sex Bomb. Yung Sex Bomb, Sex Bomb. So, maganda yung music. So, madali ko naman siya na-choreohan. Tapos, present namin. Tapos, yun nga na, iba na yung kalakaran eh. Noong time na yun, kasi during Vicor, ibang-iba, Vicor Music Corporation, yung lumalakad ng booking, guesting, di ba? Ito, talagang, as a manager, ako yung makikiusap, naghahanap, pero hindi madali. And then, hanggang, naisip ko lang na, sabi ko dun sa aming music score sa Itbulaga, Kuya, tulungan mo naman ako dito, parang sa Itbulaga, ng segment na Laban o Bawi, baka naman pwedeng play mo, jury. May nananalo pag sinabi namin, to sex
sex bomb, di ba? Pinatutugtog niya. Nag-click yung music, nag-click yung steps. Kasi that time, hindi ka na makapunta sa iba't ibang show, pati Kalabang Network eh. Unlike yung grupo namin ng Vicor, nasa 13 ka, mamaya nasa 2 ka, mamaya nasa 7 ka, di ba? Mamaya nasa 4 ka, may Channel 9 pa nun, di ba? Nung time na ng mga sex bomb, parang pag 7 ka lang. Hindi ka pwede pumunta sa ibang mag-promote. Walang ganun. Then, yun nga, nag-click. Tapos, sinitrain ko pa rin sila magkaroon ng, baka may hidden talent, yung kantahan. Kasi, Pussycat Dolls, very dream ko na sana mangyari sa girls ko. Tapos, ayun nga, hindi naging madali. It took siguro mga 1.5 years dun sa pag-aral nila ng pagkanta, blending. Tapos, ang ginamit ko pang kanta nun yung luma na to eh. Pero, ni-revive ni Jelly de Belen. Boy, lumapit ka. Kung diba? gusto mo ako, yes. halikan. Kaso yung ginawa ko, kung gusto mo akong get out! Parang may beat. Parang ganun, iba. Na natuwa naman yung BMG for that. Kaso hindi namin nagamit yung material kasi mahal yung property rights. So yun nga, doon nagbunga yung Laban o Bow. Yung Spaghetti, pangalawa ng album na yun. Nung ginawa namin yung Bakit Papa, talagang hirap ako. Kasi first time kong gumawa ng novelty. So I asked the girls na, uy, dasal naman tayo, wala akong maisip na step. Tapos, alam mo naman dyan sa industriya, kasama natin sa Itbulaga, parang magkakapatid na, di ba, hindi maalis yung alaskahan. Lalo na si Jose, yan, tanda-tanda ko yun. Ay, pamperya, ganyan. Hanggang talaga dumating na yung part na nakakaiyak na. Parang yung pambubusko nila na pang-asar. Pero, nagawa man namin yung step. Tapos, doon na rin kami nabigyan ng pagkakataong ma-reveal sa Itbulaga. Alam mo ba, Mare? 1 week gold. 1 month platinum. Yung mga kantang Spaghetti. No, Bakit Papa? Kaya nasundan agad ng Spaghetti on the next. Tapos kasabayan ng Spaghetti yata yung pag-produce ko ng Day 17 na napagbigyan tayo ng GMA 7. Paano nga ba nabuo ang 17? Paano nga ba nasimulan ang Sex Bomb? Ano ang kwento niya? Nasimulan ang Sex Bomb nga dahil sikat na yung kantang Sex Bomb. Tapos, di ba, nung una sa segment, sila Bossing, sila Joey, tinatawag chicken sandwich dancers. May mga tawag sila eh. Hanggang tinawag ni Tito Joey, may mga client ako na gusto ko yung Sex Bomb. Eh, syempre, pangalan ng grupo, Dance Focus, di ba? Sabi ko, kasi yung word sex, parang niisip ko rin yun, baka hindi naman mag-click. Kaso nung tinawag ni Tito Joey, Sex Bomb, labas na, I confirm. Ito na yung gagamitin ko. Kasi, doon sila nakilala. Paano nabuo yung mga bata? Nag-audition ba sila? Actually, parang may matinding pagsubok na time eh. Nung kasikatan na. Alam mo, mga bata, hindi naman natin binibigay sa kanila yung mga gastusin na nangyayari, yung pagte-train sa kanila. Siyempre, ako nagpapagawa ng costume. Tapos may transpo allowance pa sila. Sikat na yung 4, no, naririnig na parang, uy, ang laki ng budget nyo ah. Hindi nila naisip, ang Sex Bomb, parang isang tao yan. Pero ang daming miyembro. Naget mo, hindi yan katulad ng isang Regine Velasquez na ang talent fee Regine Velasquez. Isa na naghahati plus yung manager. Ito, marami. Kung ilan kayo, of course, kasama yung manager, yung opisina, di ba? So, nagkakasilipan ng ganon hanggang one time, doon ko lang nalaman afterwards na yung pala naging problema. May mag-aaral daw, may magpapahinga. Butin lang, si Rochelle, hindi napasama. Parang after a week, nakita ko na lang nasa Kalaban. So, pinatawag na ako ng boss. And then, I talked to Rochelle, sabi ko, because of loyalty, I will give you monthly allowance aside from your talent fee. Ito naman, nabigyan tayo ng pagkakataon na ikaroon ng Sex Bomb Showdown. Hindi lang yung nanalo, kasi ang nanalo dyan si Grace Nera. Yung mga iba pang asama sa champion, kinuha ko na rin to be part of that Sex Bomb. Kaya dumami sila. At doon nabuo yung Day 17 kasi 17 members yan. Maganda kasi Daisy, hindi ko inisip Day 17. Kasi when I was 17, I think that was the time na I dreamed for a house, di ba? I dreamed na sa yayaman ako, yung mga ganun. Tapos sabi ko, yun nga na nasa 7 tayo. Tapos yung Daisy na bulaklak na sinasabi kong dapat alagaan pag hinawakan. Parang pinagdikit na namin yun. Day 17. Ang ganda-ganda naman ang ginawa na theme song namin na sponsored by BMG that time. Si Lito Camo po yung nag-compose. Sumikat ng todo-todo, bonggang-bongga ang Sex Bomb. Aminin natin yan. Walang hindi nakakapanood ng Itbulaga. Walang hindi nakakilala sa Sex Bomb. Question ko, nung panahon ng kasagsagan ng kasikatan ng Sex Bomb, doon ka binabato ng mga intriga na si Joy Cancio yumabang. Ngayon natin ito lilinawin. Joy, yumabang ka ba noong mga panahon na yun dahil yung mga alaga mo ay sikat na sikat na? Alam ko, stricto akong manager and choreographer, lalo na sa Itbulaga.
pag nag-call time ako ng 6 at dumating ka ng 7, hindi na kita pasasayaw eh. Hindi naman siguro kayabangan yun. It's part of discipline. Kaya marami ding shows ang Dance Focus noon as well as the Sex Bomb. Yung mga bakbak Hindi naman. Hindi naman kasi ako yung tao kasi noon na hindi ako agad-agad yung mamamansin kasi nahihiya rin ako. Baka mamaya hindi mo kilala. Baka isnabin ka. Oo, kasi may mga nangyayaring ganun. Kaya minsan, pag may nagsasabi, Miss Joy, ganyan, hi. Nagtatanong pa nga ako na, uy, magkakilala ba tayo personal? Kasi alam mo na, dami-dami ko namimit na tao, di ba? Kasi nangyari yan sa akin eh. Parang sa isang hotel, hi, Miss Joy, hi. Pagpasok ko na siya, kala mo magkakilala kami. Okay. Parang, ay, grabe, ba't ganun yung naging attitude niya na nag-hi naman ako. Pag hindi ka nag-hi, sabi, suplada. Yun nga, doon natuto na ako na hindi ko naman kailangan i-please sila. Basta wala akong ginagawang masama. Paano mo hinandle yung 17 members ng Sex Bomb? Ang dami nila, kanya-kanyang ugali yan. May hirap, pero siguro dahil mom na rin ako at may anak din naman ako, siguro ganun lang. Siguro ang hindi maganda sa mga nagawa ko noon is masyadong, I was lack of knowing our God. Kasi pag may problema, hindi mo ako masishaken agad eh. Kasi noon, parang feeling ko nag-iisa eh. Kaya siguro na-freak out ako, nag-give up ako, di ba, that time when I was in my rock bottom. Minahal ko sila bilang parang mga anak. Siyempre, yun nga yung mga bagets pa mag-isip, pero nakakatuwa ngayon. Marami sa kanila matured na. Of course, di maalis yung mga babangayan, parang ikaw yung nasa gitna, di ba? Nakakatuwa lang na nakapag-alaga ako ng ganung kadaming talents. Sometimes, regrets ko na wala na ako masyadong ng magandang oras para sa aking mga anak. Dahil nakatutok ako sa work. Ikaw na rin mismo, Joy, ang nag-open ng isang kwento sa buhay mo na ikaw ay bumagsak. Minsan isang panahon, ma-share ko lang po sa inyo, sa kanilang bahay dyan, sa kanyang studio, ay nag-usap kami ng heart-to-heart ni Joy. Umiiyak mo siya doon. Ito yung mga panahong bagsak na bagsak siya. Nalihis yung landas ko eh, di ba? Sabi ko nga sa'yo, katulad ng Bakit Papa, pinagdasal namin yan. And God listened. Talagang He blessed us so much. But I never asked the girls to thank God through prayer. Ganun yung ugali ko noon. Pag may kailangan ako, nagpe-pray ako, naniniwala ako may Panginoon. Pero pag nasagot, hindi ko na-realize noon na, sagot ng Panginoon yun. Ang thought ko, uy, ang galing natin. Nung nagkaroon na ako ng malalim na relasyon sa Panginoon, kaya pala ako na-bless. Kasi tumutulong ako dito sa mga less fortunate young people na hinahasa mo sila para maging magaling na mananayaw or artista or talento na without taking so much from them ng kinikita and everything. Lahat may allowance siya pag lumabas. Of course, pag lumabas siya, may food din yan, di ba? Pinapakain sila ng PA. And then, yung mula ulo hanggang paa, ginagastusan natin. Parang nga maganda yung quality, diba? A costume, tapos hindi lang, porket magaling ka sumayaw, dinidevelop pa natin yung linya nila. And then, diba, may kantahan, may artihan, kaya nagkaroon ako ng idea na mag-produce. Kasi nga, para lumaki yung kita, diba? Dahil yung mga guest kasi, diba, that time, Diyos ko, napakaliit, tapos kukuha ka pa ng 30% commission. Wala na natira, diba? Pambili ng gamot, mas mahal pa, or vitamin. So, dun ako nagka-idea. And yung affirmation, binigay ng anak ko na that time kasi ang kasikatan, yung mga Taiwanese actors, di ba? Sabi niya, sige, push mo yan. Gawin mo yan 17. Yung mga hindi natin kilala nga actors, sumikat dito. Yung pang phenomenal group mo. So, nagkaroon ako ng affirmation from my son. Total, may konting ipon naman. At hindi naging madali. Imagine mo, pag nag-produce ka pala, take ka ng 45 months bago ka makakolekta. Syempre, may inventory pa. Mauubos ka talaga. Yung pala yung sinasabi ng GMA sa akin na mahaba PC mo. Yun naman yung equivalent niya dahil nga yung blessing mo, sinashare mo sa iba, yung balik, ang ganda. Diba? Kaya on the first airing ng Day 17, loaded kami ng commercial, tapos parang history daw yan sa siesta ng teleserye na magkaroon ng 29 rating. Imagine, ang rating lang daw noon, 11, 9, 12, mataas na daw yun. Yan, over 20 plus pa. At kung ano na yung tinapat sa amin, hindi naman kami, kumbaga, bumagsak kasi siguro alam ng Diyos talaga na marami tong mga kabataan na to tumutulong sa kanilang pamilya. Joy, ang daming blessings. Ang daming magagandang nangyari sa buhay mo at sa 17 mismo at ng sex bomb mo. Ang naging pagkukulang mo ba, diretso lang itanong ko, yung mga na-receive mong blessings na ipagpasalamat mo sa Diyos?
Hindi nga eh. Kaya yun yung pagkakamali ko. Tapos, alam mo, I want to be honest kasi I told to the Lord na I will not be ashamed on sharing my life. Kasi marami ngayon, lalo na mga kabataan, pag kumita ng malaki, hindi nila nabibigyan ng importansya yung pinagkakitaan. Kasi yung pala yun, when I receive our God 101% in my life, yung palang kinita mo, dapat 20% nun, tinatago mo, yung 10% nun, binibigay mo sa Panginoon. Hindi mo naman mabibigay na diretso sa Panginoon yun, di ba? So, kanino bibigay yun? Kung saan ka nagkaroon ng daan para makilala mo ang Panginoon. That was the time when my ate invited me to Light of Jesus, na tawag namin The Feast. Kasi bagsak na bagsak ako noon, ma. Lugmok na lugmok ako noon, talagang pulubi. Walang pera. Sobra. Tapos, iyak ako ng iyak kasi lubog ako sa utang, wala akong malapitan. Tapos, I heard lang, I do not know kung totoo siya na napapagtawanan ako ng mga talents ko nung araw. Na sabi ko, inisip ko na lang kasi hindi pa nila napapagdaanan yung nagdaanan ko. Eventually, malalaman din nila yan kasi lahat naman tayo dadaan doon eh. Lalo na kung kulang tayo sa pagkakilala sa Panginoon. And I'm so grateful kasi hindi niya ako pinabayaan. At ang alam ko, kaya niya ginawa yun, nawala yung show ko, nawala yung talents ko, nawala yung kusina ko, as in lugmok. Tapos ang daming humahanap sa akin na ang daming bayarin para madisiplina ako dahil naiba ako ng landas eh. Medyo na-focus ako sa hindi maganda. Alam ko, disiplina sa akin ng Panginoon yun para siya lang yung panghawakan ko. But after 10 years, after a decade, that was happened 2013, 2014. Grabe ngayon, wala man lang ako yung mga ganung magagarang sasakyan, yung mga assets ko nawala na. Pero I believe I have more than enough kasi God is with me. Pagdadasal ka na, wala lang sa akin lang to ewan ko sa kanila kasi ganun yung turo eh. You have to be detailed to the Lord, diba? Kung nanghingi ka ng prayer. Halimbawa, parking lang. Ay Lord, sana bigyan mo naman parking, malilate na ako. Mamaya yung hinintuan ko, may lalabas. Diba? Parang sabi ko, Lord, thank you so much. Yung nagpapasalamat na ako. Nag-worship pa ako kasi He really listens to us. He loves us. Ganon na ako umatake sa bawat sitwasyon. At tapos pag meron akong inquiry, tapos Lord, sana bigay mo to sa akin. Pero pag hindi na good, okay lang. Iniisip ko na siguro may purpose ka. Bakit hindi ito nag-okay, diba? Hindi ko ini-stress yung sarili ko. Kasi sabi nga, 80% of stress, doon nagkukos yung ating mga sakit. Yung nagkaka-cancer and everything. Si Joy na mismo ang nagbukas ng kanyang kwento. Actually, nakakatakot buksan yung kwento na ito. Dahil yung kwentong ito, yung nagpasama rin ng loob ko kay Joy. Pinuntahan ko siya sa kanyang office, sa Kamuning. Pero hindi siya matagpuan. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Tinitext ko siya, hindi siya sumasagot. Pero ang totoo, magkaibigan kami at kami ay nagtitextan. Ito yung kwento ng mga panahon na inamin niya mismo na bagsak siya. Isa ako sa mga kaibigan mo, medyo iniwasan mo, ayaw mo makipagkwentuhan, ayaw mo buksan ang buhay mo. Anong dahilan? Noong time kasi na yun, parang nawalan ako ng tiwala sa tao. Natakot ako. At the same time, even my family, I isolated myself eh. After nung lumabas ko ng ospital, kiusap ako sa best friend ko na makitira sa kanya. And then, yung number ko, wala na, pinatay ko na. Cut na yun. Wala na rin ako cellphone noon eh. Maraming wala, kaya siguro nung pinunta mo ako sa Kamuning, wala na ako talaga doon. Kasi nakitira ako sa best friend ko. Vicar dancer, si Chris at si Bingoy. And then, kahit mami ko, hindi niya alam kung nasaan ako. Ayoko makipag-usap. Feeling ko, hiyang-hiya ako sa pamilya ko, sa nangyari sa akin. Kasi nga, nalustay lahat ng aking blessings sa hindi magandang bisyo. Speaking of hindi magandang bisyo, sa kauna-unahang pagkakataon, gusto kong marinig mismo sa bibig ni Joy Cancio. Ano nga ba ang totoo? Na issue noon, sugal. Na issue noon, droga. Ano nga ba ang totoo, Joy? Yun, bisyo ng sugal. Kasi one time, I was show ng sex bomb. Nasa hotel kami. Tapos, I was invited by a friend na, alika, laro tayo, maganda daw yan. Sabi ko, yun ko nakakatakot yan, di ba? Bakit di mo tatakot kung pera mo naman gagamitin mo? Siyempre, I started only a little money. Parang nasa 60 pesos nga lang yata yun eh. Parang naka-jackpot ako ng 60,000. Sabi ko, aba, parang gandang kita nito, di ba? Yung pala, doon ko na-realize when I have this relationship with the Lord na talagang attack ng evil works
addiction. Di ba, you started small, di ba nalo ka 60,000, sa susunod, natalo ka ng 20 mil. Uy, ba't naubos? Tapos parang gusto mong bumawi, hanggang lumaki na yung gusto mong bawiin. Tapos, ayan na, meron na mag-o-offer siya ng financier na hindi biro ang interest, ha? Pag humiram ka ng 1,000, 100, isang araw ang interest. Ganon siya, 10% a day. And then, imagine talagang malaking pera yung na iubos ko. I tried to finish my life. Pero natakot din ako along the way na papuntang hospital, ang sakit ng dibdib ko. Talagang sabi ko, Lord, forgive me for what I have done. Talagang ganon lagi ang nasa utak ko. Anong naging sakit mo? Hindi sakit yun. Nag-inom ako ng isang bote antihistamine. Nagpakamatay ka? Parang ganon. Bakit? Kasi ang feeling ko, wala na akong saysay sa mundo. Kahit mga anak ko, galit sa akin, kasi nga hindi na raw ako nagtatrabaho, laro daw ako ng laro. Sabi ko, hindi naman ako naglaro. Pero dinay mo lang yon. Yun, kasi meron ngang denial na nangyayari kasi nga, nag-work naman ako. Kaso yun nga, wala pa yung kita, isinusugal ko na. Sobrang bad ang ginawa ko. Sobra. Okay na ako ngayon. Kaya nga sabi ko, Lord, I never stop sharing my life, how you changed me, how you transferred me, kasi ang daming nalulunod sa sugal. Hindi mo siya masasabing, dapat marunong ka, dapat makakontrol mo. Yang kwento mo yan, Joy, ay matagal mo rin iningatan, itinago, ikinahiya. Ano ang rason? Anong puwersa meron? Bakit ngayon, yung kwentong ikinahihiya mo noon, harapan mong inihahayag ngayon? Kasi yun yung pangako ko sa Panginoon. Dahil binigyan niya akong panibagong buhay, panibagong haharapin, diba? Sa buhay ko. Yung sa pag-attend ko lagi ng Light of Jesus noon the feast, at saka iba-ibang klaseng retreat, lumalalim yung relasyon ko sa Kanya. And I promise Him na I will never ashamed for what you have done to me, how you changed me, how you transformed me to be a better person. At share ko rin itong life sharing ko kasi maraming lulun sa sugal ngayon, ma. Hindi lang sa sugal yung addiction. Maraming iba't ibang addiction, di ba? Pwedeng sinabi mo sa droga, sa alcohol, and everything. Pare-pareho yung evil works Pag yan, hinawakan mo, tinikman mo, eventually hindi ka na makakaahon Kung wala kang relasyon na malalim sa Panginoon. Kung hindi mo kilala ang totoong Panginoon. Buti, hindi ka na-hook o hindi ka nag-drugs. Kasi di ba yun ang usap-usapan noon? Joy Cancio, nawawala sa showbiz, nag-drugs. Hindi ako nagda-drugs. Baka drugs yung ininom ko, antihistamine sa bote. Yun lang yun, ma. Pero yung mga shabu, hindi ko pa nakikita yun ng person. Never in my life I tried that. Joy, sa totoo lang, pag sinabing Joy Cancio, tatak mo ang sex bomb. Ano ang nangyari sa sex bomb? Ba't nagkawatak sila na wala na? Pagiging negligence ko nga, ng time na yon, kasi nga, yan yung, for me way na tinanggal niya lahat para humawak ako sa kanya. Kasi wala na akong matatawag Halimbawa, kung milyon ang utang ko, tawagin kita, pautangin mo akong milyon. Hindi, di ba? Tapos may time na talagang yung office ko, nakaano na yan sa bangko. Tapos I believe it was February nung sinabihan ako ng bank na mariripata. So I prayed to the Lord, Lord, ito na lang natitira sa asset ko. Save mo naman. Pero sabi ko, bagay, kasalanan ko to hindi mo naman kasalanan, di ba? Nung sinabi ko nga na, alam mo ba, nung nakita ko yung building na yan, sabi ko, ang ganda naman ang building na yan, sana magkaroon ako. Kasi cute lang siya. Tapos biglang all of the sudden, yung pala yung mabibili ko. At naging studio niyo yun. Sa ibaba, ang laki ng salamin. Ako may kasalanan, hindi naman si Lord. Dahil nga nung sinabi kong ganda-ganda, binigay nga niya sa akin, di ba? Tapos ito, pinabayaan ko yung blessing. Nung dinadasal ko, patawad, ganyan. Biglang, yung kapatid ko nasa Japan, tumawag sa akin noong January. Sabi niya, ate, anong maitutulong ko sa'yo? Sabi ko, itong building maririmatay. Imagine, 3 days before the due date, dumating siya. Ate, akin yung papeles, bayaran ko. At sa'yo pa yun hanggang ngayon? Well, secret. Secret. Pero, inaayos pa natin, ma. Marami pang problema. Pero, nasave yan through my sister, yung bunso ko. Magkano natatalo mo isang gabi? Magkano dinadala mo sa sugal? Yung diretsahan tayo. Total naman, hindi na-amin mo Aminin na natin. May mga bandal ako, mga 200,000 na dala. Minsan naman, yun nga yung kinukwento ko, 5,000 lang ang dala ko, naging kalahating milyon. Kita mo naman ang pagka-greedy, di ba? Hindi pa umuwi. Pati yung 5,000 nawala. So, nagdadala ka pala ng malalaking pera? 200? Milyon nagdadala ka noon? Ay, hindi. Siguro nung nanalo ko. Nung nanalo ko yung bag ko, cash. May hawak akong 4 million. Araw-araw ka sa casino? Hindi naman araw-araw. Mga 4 to 5? 7 araw sa isang May absent na dalawa.
Diba? Halimbawa, mga weekday, gabi lang naman yun dahil may trabaho sa maga. Yung pagkatapos ng Itbulaga ng Sabado. Sumama ang loob ng mga sex bomb. I do not know. I didn't ask about it. Hindi namin na pag-usapan. Ang talaga sumama ang loob yung pamilya ko. Paano sumama ang loob ng iyong pamilya? Si Joy Cancio po ay may 3 anak. Kasi syempre, di ba, maganda yung buhay, may sariling tahanan, may kotse, tapos everything nawala, di ba? Kaya hindi nasanay, kumbaga, hindi nila na-experience hirap ng buhay that time. Nagde-driver sila, de-kotse. Lalo na yung daughter ko, sa kanya, ang tingin niya, life is so unfair. Diba, bakit ngayon ganito? Hindi nga marunong tumawid dati yun ng kalsada, but nakakatuwa ngayon. Marunong na rin siyang mag-desisyon sa buhay niya. Siyempre, eventually, nagmamature through experience eh. Ay, lagi ko naman sinasabi na lahat ng mga consequences na nangyayari sa buhay natin, ginawa natin yan, choices natin yan. So ngayon, alam niyo na, gumawa kayo ng masama, may consequences. Gumawa kayo ng mabuti sa kapwa, may reward. Saan kayo? Doon na sa may reward, Diba? syempre. At saka, meron kang peace eh. Hindi katulad nung katulog ka, parang hindi ka rin makatulog dahil naisip mo yung babayaran mo. At the same time, yung kasalanan ko sa Tsaka yung uutangin mo pa ulit. Kung gano'n ka iniisip mo, na kaya ako mangungutang? Ay, ngayon, wala na masyado. Kasi parang debt-free na ako. Siguro mga 90%. I-share lang natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga nanonood, sa ating mga subscribers. Ilan ba ang anak mo? Sino-sino ang mga anak mo? At ano na sila ngayon? I have 3 kids, 2 lalaki po, isang babae, 2 lalaki. May asawa na, may pamilya na. Yun na lang pong babae ko na pinagdadasal ko na sana magka-boyfriend at bigyan ng sutor na may malalim na relasyon sa Panginoon at responsable. Ikaw, may love life ka ba? Ano naman, dahil inayos nga ni lahat ng areas ng buhay ko, nagkabalikan kami nung talagang, yung husband. Uy, hindi ko alam yan! Kaya nagkabalikan! Matagal na, pero yun Hindi ko alam yan. Hindi ba naghiwalay kayo nito? Nagkabalikan kami noong time pa nga lang focus ng day 7. Kasi yung panganay kong anak, ang alam niya sa, syempre, nasa Catholic school, di ba? Na kapag kinasal, dapat magkasama, what happened, parang gumawa ng way. Yung panganay ko na magkabalikan kami. Pero parang naging father and mother lang of the family. Isang struggle ko rin niya nung nag-uumpisa akong kilalanin ng Panginoon. Lagi ko nga dasal. Lord, ano ba talaga? Pero lagi, pag nakakatanggap ako ng mensahe niya, alam mo yung covenant ng marriage? It's not you and your husband. Eh. God is there. So, 3 kayo. So, parang talagang walang choice, di ba? I have to give love kasi the way God loves us. Kaya eventually, ayun, naging maayos naman yung relasyon namin. Talagang everyday nagdadasal kami pareho ng rosary. Nasaan siya noong mga panahong punong-puno ka ng utang? Punong-puno ng utang, oh! Kasi my husband is a teacher ng isang school. Siyempre, alam mo naman, ang kinikita ko sa kinikita niya. Hindi ko pinapakilaman yung kinikita niya. At alam niya na nahihiya siyang sabihin sa akin kasi mas malaki daw yung kita ko. Alam mo naman, lalaki may mga pride yan. Diba? Pero ngayon, sasabihan kami ng saloobin kung ano ang dapat. Talagang sinasabi natin, pag meron kaming prayer na, Lord, sana matanggap namin itong ganitong project and help us to be faithful to you in giving our tithes, di ba? Dahil, syempre, yun yung isa sa mga nakalagay sa Bible. You have to surrender 10% tithes sa mga harvest. Ang sex bomb ay sex bomb. Nakagawa ng kanilang mundo. Nagkaroon sila ng mga pelikula. Tanungin natin ngayon kay Joy. Joy, kumusta ng sex bomb? Pwede mo bang isa-isahin? Okay Kung naman. nasaan, ano na mga ginagawa nila? Well, active na active sa mga teleserye. Sino diba, ito? Si Rochelle. Sa GMA, may pelikula, meron siyang mga commercial. At alagang-alaga naman siya. Perry, ang kanyang manager ngayon. Jopar as well, being an artist as well as a mother and wife of Joshua Zamora, talagang meron siyang time sa bawat area ng buhay niya, lalong-lalo na sa Panginoon. Dahil alam naman natin ever since Joshua is a born-again Christian, di ba? Na nakakatuwa. Di ba? Pareho na silang faithful to the Lord. Sunshine. Sunshine! Ganda ng buhay ni Sunshine. Doon niya na yun. Pag nakita mo, parang ikaw ako nung araw, kumikinang-kina. Nakakatuwa dahil nagkatuluyan sila ni Alex na ngayon ay Vice Governor, di ba? Na hindi mo akalaing... Kasi si Alex ang lagi niya sinasabi sa akin, buti na lang, Ate Joy, hindi mo ako natanggap nun sa audition ng Prince Charming and the Seven Maids siya tayo. Bakit naman? Kasi mga bata pa kami nun kung nagkakilala kami ni Sunshine, baka nagkahiwalay din sila, diba? Pareho sila. Hindi pa matured, pero nung nagkakilala sila sa
sa isang show sa network ng Channel 2. Doon medyo mature na sila. Mia as well, kita mo naman si Mia, ang dami na niya branches ng kanyang sangyup, di ba? Yung Yoshimitsu. Church is very active sa mga event. At nakakasama ko siya sa event namin sa isang internet para sa mga nanay. Si Sandy naman, may bagong business. Sabon. Sino pa ba? Si Ira. Nasa Australia. Dream niya magkaanak. And then, Filipino din yung asawa niya, pero doon na nag-migrate sa Australia. Meron silang business. Ano din siya? About pampaganda. Shampoo, mga skincare. Tapos si Yvette is in Canada with healthy children as well as husband. Si Monique din, di ba? Active si Monique sa vlogging. Tapos nagtuturo din ng fitness yung husband niya. Dance focus yung husband niya. So, ibig sabihin, ang lahat almost ng sex bomb ay successful. Yes. At saka yung mga dati pa, na sila Janine, sila Debra, nasa Japan sila Cheche. Maayos naman ang mga buhay-buhay. Kumbaga, nung mga panahon pag nagkakausap kami, talagang apologetic naman for what happened kasi nga mga bata pa. And then ngayon talagang may mga sarili-sarili ng pamilya. And I'm praying that they're happy in their life. Anyway, Joy, sa kabuuan, bakit hindi mo naisipan noong mga panahon na kasagsagan ng sex bomb ay gawa sila ng pelikula? Actually, nagkaroon ng pelikula. Diba? Yun nga lang under Regal. Yung Bakit Papa? Kasama namin. Pero ikaw yung mismong producer. Hindi, si Mother Lily. Diba? Pero ako, nagpaplano that time, pero mahal pala. Sobrang mahal ang pelikula dahil nung time na yan, hindi pa uso yung digital. Yung mga Kodak film, diba, na pag gumagawa ka ng pelikula, mahal yun eh. Ngayon lang nauso yung mga digital ngayon. Diba? Tama ba ako na hindi na kailangan ng mga film? Kasi syempre, parang ang hirap sumabak, diba? Pero talagang regrets kasi sabi ko, grabe, mahal-mahal ko magtapon ng pera sa tapos pelikula, hindi ako nagtapon. Joy, isang direktang tanong, diretsahan. Ano reaction mo na ang sex bomb ay ikinukumpara sa Bini? Well, wala naman. Kasi Bini is a very, very good group. Ang ganda nila gumalaw. At saka may mga aura. I'm sure dinidisiplina sila mismo ng kanilang manager. Kasi sinasayaw ko nga sa dance exercise ko yung pantropiko at saka yung salawin. Ano? For me, hindi sila mako-compare kasi alam natin ang unang-unang girl group na sumikat talaga sa Pilipinas sa sex bomb. Sila naman talaga ang nauna, di ba? Nagkasunod-sunod lang. Siguro, nung time lang namin nagkataon na hindi pa uso yung mga online. Pauso pa lang ang Facebook. Diba? YouTube nga, wala pa. Friendster pa lang yun. Kumbaga ngayon, ang dami. Yung digital online platform na talagang anywhere makikita mo. Hindi mo na kailangan mag-TV to promote kasi nakikita mo na sila sa YouTube, sa TikTok, di ba? Yung mga ganyan sa Facebook. Ang dami. Pero okay lang sa'yo ikumpara sila, ang Bini sa sex bomb, bilang isang manager. Hindi na naman ako manager ng sex bomb. Kumbaga, for me, type nila yun eh. Wala akong magagawa. Ang alam ko, sex bomb are the original girl group na sumikat sa Pilipinas. And I'm sure yung mga nanay ng Bini ay talagang tinuruang lumaban dahil sa sex bomb. Diba? Pero kasi yan yung mga joke ng mga ating mga kapatid, di ba? Na, ay, isa ako sa pinalaban ng sex bomb. Hindi ako babawi. And tutuwa naman ako dun sa grupong Bini kasi talagang per grabe yung galaw nila. Ang gagaling. Isang salamin. Alam mo naman, ang sayaw kasi dapat kaya tayo may dance studio, may salamin kasi we have to move like one mirror. Kung babalikan natin ang nakaraan, aayusin mo ang mali ng kahapon. Ano yung unang aayusin mo sa Sarili buhay? ko, syempre. Sabi ko, cliche man marinig, kailangan talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi sa buhay ng show business, ibang klase. Diba? Parang sa mga pagsubok, parang sobrang stressful tayo, diba ma? Alam mo yan. Pero pag kasama mo pala ang Panginoon at may relasyon ka, kahit may problema, naiiba yung way of thinking mo eh. Okay lang yan. Dadasal ko lang yan. Si Lord ang bahala. Nasusurrender mo sa Kanya. And yung faith mo talagang tumitibay kasi I believe sa lahat ng miracles na nangyari sa buhay ko, si Lord lang nakatulong sa akin eh. Wala namang ibang tao. He blessed me people para mapadala niya ang mensahe, mapadala niya ang blessing and everything. Nakaka-amaze maraming mga nangyayari talaga na idinasal ko lang din. Hindi ganun talaga yung sagot. More than danda yung binigay niya. Naniniwala ka ba na ang buhay ay isang sayaw? Yes. Dapat you have to go to the flow. Hindi mo kailangan solohin yan. Kasi machuchugi ka agad. You have to go to the flow. At the same time, yung sinasabi kong you go to the flow, kasama dyan yung pag-surrender. Diba? Pag-surrender mo sa Kanya. Kung halimbawa sa isang sayaw, dapat well-equipped ka para makalaban ka. Sa sayaw, maraming nangyayaring genre. But kung well-equipped ka sa mga genre ng sayaw,
hindi ka mapapahiya. Hindi ka masasaktan. Hindi ka madidisgrasya. Kung lalong-lalo na, lagi kang jazz class ng panahon namin. Kasi ang jazz class may stretching, di ba? Kailangan talaga bago ka sumayaw, mag-stretching ka para hindi nangyayari yung mga muscles mo, mga buto mo, di ba? May proper. Ngayon, sa showbiz, sa sayaw din, parang kung well-equipped ka sa mga salita ng Panginoon, hindi ka agad-agad na-entice ng mga evil works. Kasi alam mo, ay mali yan. Walang maibibigay na maganda sa buhay. Joy, kung ang buhay mo ay isang sayaw, anong klaseng sayaw ang naging buhay mo? Ikaw ba ay cha-cha? Tango? Boogie? Puro ballroom naman yung binigay Or sa akin. jazz? Jazz ang gusto ko. Yun talaga ang dream ko. Kaso late bloomer na ako nakapag-aral kay power dance and jazz. I was in 20s. Kung bata-bata like my daughter, si Jara, you know her, diba? At the age of 8, nag-ballet, tapos nag-gymnast, tapos nag-jazz. Kasi dream ko talaga yung umiikot. At ang buhay mo umikot-ikot. Nakakalipad, di ba gano'n, nakakajutate. Talagang buhay ko sayaw kasi paikot-ikot talaga. Sabi nila kung ikaw daw ay isang ipinanganak na may kahusayan, may kaalaman sa pagsasayaw, sa kamay daw nakikita ang movement. Kung ang isang dancer ay malungkot, kung ang isang dancer ay masaya, kung ang isang taong mananayaw ay maganda ang kanyang future o maganda ang kanyang kalagayan, kung malungkot siya o masaya. Joy, naniniwala ka ba na sa galaw at kumpas ng isang dancer nakikita ang kanyang nararamdaman? Oh yeah, kasi yung sayaw kasi is a body movement na ini-interpret mo kung ano yung music. At the same time, pag malungkot ka, parang mas nagkakaroon ka ng inspiration to do this sad music to express yourself. Pag masaya ka naman, ganun din. Nakikita sa mukha mo nakangiti ka at sobrang magalaw kasi masaya ka, di ba? Masaya ka, Joy? Oo naman. Contented ka? Yes. May wish ka pa ba? Yan, sana maging healthy pa rin. Kasi syempre marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. And I believe na meron pa siyang ipapagawa sa akin, di ba? Kasi syempre at 60, medyo yan nga daw yung mga nararamdaman mong mga pagbabago, di ba? Of course, pag ako na naka-idle o hindi nagsayaw na isang linggo, dyan sumasakit ang balakang ko. Pero kung naggagalaw-galaw ako, nag-stretching ako, sumasayaw ako. May maintenance ka na ba? Only for asthma. Chronic asthma na ako kaya hindi ako pwedeng. Kaya until now, I'm using mask. Dati, di ba? Ang lakas ko manigarilyo. Totoo. Natanggal din yan. Totoo. Nakakaamoy ako ng sigarilyo ngayon para Paano mamatay. natanggal? Dasal ko rin kay Lord kasi nakakonsensya ako niya. May kwento yan actually. When I started doing the Zumba, sabi ko sa kuya ko, kasi yung ate ko at kuya ko yung mag-asawa, sila yung aking mentor. And then sabi ko sa kuya ko, kuya, pagdasal mo ako, sana matigil ko yung sigarilyo. So, natigil ko naman siya from December. Tapos may nangyari nga na, okay ako ngayon. Kinabukasan, meron kami reunion ng aking kagrupo, di ba? Vicor. Tapos sabi ko, magdadala pa nga ako, magluluto akong pansit and everything. Tapos paggising ko in the morning, ang sama ng pakiramdam ko, para akong vertigo. Tapos sabi ko, uy, bibili na lang ako ng luto na kasi parang masama yung pakiramdam ko. Sabi ko ganun. Tapos hanggang naging hapon, talagang masama. Hindi siya umokay. So, I beg na hindi na ako makapunta. Tapos pagdating ng gabi, siguro tapos yung party noon, mga 11, I'm okay. Tapos sabi ko, bakit ganun, Lord? Kanina sumasama ng katawan ko na parang kung lalagnatin ang sakit ng lalamunan ko. Ito ko na-realize, way mo yun, parang hindi ako makaamoy ng sigarilyo, baka bumalik ako sa paninigarilyo. Tapos, kuya at ate ko naging busy ng January. Siyempre, nakitira ako sa ate ko dahil nililid nga nila ako kay Lord. Nakakamoy ako sa kapitbahay ng sigarilyo. Parang na-entice ako, na-invite ako. Sabi ko doon sa maid, uy, bili mo naman ako sa stick lang, huwag ka maingay kay kuya. Tapos one time, biglang sinabi ng kuya ko, uy, talaga natingil mo yung sigarilyo. Opo, kuya, sabi ko ganyan. Tapos after that, alam mo, hindi ako makapakali. Konsensya. Nagsinungaling ako kasi servant na ako nun sa church So nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako senyalis. Kung talagang masama itong sigarilyo. Kasi pag naninigarilyo ko, lumalayo naman ako sa tao, nagtatago ko. So walang nakakaamoy, di ba? Bigyan mo lang ako senyalis. Parang denial pa rin, di ba? Kinabukasan, sabi kong senyalis, kung merong magte-text sa aking client. Kinabukasan, nakalimutan ko na yan. Pagising ko, nag-pray ako, in-on ko yung cellphone ko. May nag-text. Saturday yun, di ko makalimutan. Sabi niya, Joy, kailangan ko ng choreographer on Monday. Kasi anniversary namin. Gulat ako, pwede palang kliyente, yung mga taga-fees. Na-bless na ako ng sagot. Senyalis, na-bless pa ako ng trabaho. From then on, abruptly stop. I have two classmates sa slot machine. Sabi niya, uy, ano mo, natanggal ko na ito kasi born again ako Pero bumalik Bakit ka pa bumalik? Natanggal pala. Sarap nasa Biblia mo, hindi mo pwedeng pagmalaki ang siyang kasalanan.
Then after a month of saying that, he passed away. Heart attack. Hindi mo pwedeng pagmalaki ang isang kasalanan. Ipagmalaki mo kung ang kasalanan, nagbago ka. At iyon ang nangyayari sa'yo. Yes. Sabi ko nga, wala, mahirap tigilin ng addiction. Sigarilyo, addiction din yan eh. Joy, bago natin tuldukan ang ating kwentuhan, paano nga ba nagsimula ang career mo? Saan ka nagsimula? Well, talagang passion ko ang sayaw. Love na love ko yan. And then, tandang-tanda ako, Tomas, na nung nakita ko yung Wea dancer sa TV, sabi ko, dream ko maging TV dancer. Someday, sasayaw ko. And then, nung nasa high school ako, nakita ko... Anong school to? Sa FEU. Okay. Nakita ko na may opening sa Vicor. Kasi ang Vicor Music Corporation kasi a group of music records eh. May Black Gold, may RCA, yung mga ganyan. Ang open yata for RCA. So, nag-audition ako without telling my mom. Natanggap ako. Tapos, nung sinabi ko sa mami ko, hindi pumayag. Mag-aaral daw ako. Tapos, nung nakita ko yung RCA dancer sumasayaw na, sabi ko, mami, dapat ako yan eh. Tapos, nung nasa college na ako, first year college, sumali ako sa dance group ng FEU. Yung choreographer doon, choreographer ng A&W. Records sila, Villar. Tapos naggagawa daw sila ng isang group na funky, pero isang babae, puro lalaki. So, sabi ko, kusapin mo mami ko. Kinausap niya pumayag mami ko. Yun, doon ako nag-start sa TV. A&W Computer, pangalan ng group namin. Hanggang pinirate ako ng Vicor to form the new Vicor Dancers. Sarap. Tapos, syempre, makulay din yung nangyari sa amin hanggang dumating yung point na, syempre, nakapag-asawa na rin, di ba? May anak na rin. Parang, uy, hindi pwedeng ganito lang to, yung sasayaw ka lang. Naisip mo ba na magiging isang malaking Joy Cancio ka in showbiz? Hindi ko naisip yung alam ko lang gusto kong kumita. Tapos, nung nasa Vicor na nga ako, pag nagsishow kami, ayan, may tutawag sa akin, Joy, ay, Joy, pa-picture. Sabi ko, wow, kilala nila ako. Oh. And even sa Sex Bomb, hindi ko pinangarap na sumikat kami. Ang ano lang, mabigyan ko sila ng araw-araw na trabaho. Lagi ko sila sinasabihan na mag-save kayo. Wala kayong karapatang bumisyo kung wala kayong savings. Mali pala yun, no? Dapat walang bisyo, mag-save lang. Noong time na yun, talagang nakikita mo naman sila talagang they save. Hindi naman sila bumibili ng basta-basta mga gamit, di ba? Isa yan sa mga napatunayan, katulad ni Ira. Yung mga kita niya, napapatayuan niya yung bahay nila hanggang 3rd floor na building, di ba, sa Tondo. Punong-puno, siksik, lig na naman po ang ating chikahan ngayon. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa ang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.